Gusto kong sandaling isantabi mo ang lahat ng alam mo tungkol sa ChatGPT o mga larawang gawa ng computer. Isa itong laro na kasabay ng mga nangyayari ngayon sa mga saradong opisina sa Washington at sa mga bunker sa Tel Aviv. At wala itong kinalaman sa paggawa ng mga larawan o video na sobrang totoo ang itsura, kundi tungkol ito sa kaligtasan ng mga bansa. Ito ang pinakamalaking kaganapang pang-ekonomiya at militar mula 1945. May isang ulat na inihahambing ang ginagawa ng Estados Unidos ngayon sa sikat na proyektong Manhattan na lumikha ng bombang atomika. Kapansin-pansin sa mga pandaigdigang ulat, pinansyal na ang Israel. Bagamat maliit ang teritoryo, ay nangunguna pa sa mga makapangyarihang bansa sa Europa na may daan-daang taong kasaysayan. Paano nagawa ng isang bansang 77 taon pa lang at napapalibutan ng kaaway na makaupo ngayon sa mesa ng mga kaaway? Paano nagawang umupo sa mesa ng mga kaaway ang isang bansang napapaligiran nila? Ngayon, tatalakayin natin ang pera, lihim militar. Ang kontrobersyal na sistemang si Tatay ay nasa bahay at ang kasalukuyang pandaigdigang hierarkiya. Pag-usapan natin ang mga lihim militar, ang kontrobersyal na hierarkiya na nabubuo mismo ng Estados Unidos. Isa itong tinatayang pamumuhunan, pakinggan ninyong mabuti, na nagkakahalaga ng $500 bilyong. Lahat ng perang ito ay ilalaan para gumawa ng pinakamalaking data center sa mundo na gagamit ng kasing dami o baka mas marami pang kuryente kaysa sa isang karaniwang lungsod. Hindi nila ito ginagawa para lang magkaroon ka ng mas mahusay na assistant sa telepono o mas magandang gamit sa computer. Ginagawa nila ito dahil ang unang makakabuo ng General Artificial Intelligence o Artificial Intelligence General ang magkakaroon ng pandaigdigang hehemonya. Dito papasok ang nais kong ibahagi ngayon. Sa mapa ng mga higante na ito, kung saan ang Estados Unidos ang naglalagay ng kapital at sa kabilang banda, ang China naman ang namamayani sa paggawa, may isang mahalagang punto sa gitnang silangan na tinatawag na Israel. Pumunta tayo sa mga datos dahil alam kong hinahanap ninyo ang katotohanang batay sa numero at hindi opinyon. Ang Israel ay may 1.8 milyong naninirahan at may 77 taon ng makabagong pag-iral. Wala itong mahahalagang likas na yaman, kulang ito sa tubig at palaging nabubuhay sa ilalim ng banta. Pinalilibutan ito ng 14 na bansang Arabo na nais itong pabagsakin sa iba't ibang paraan. Gayunpaman, ngayon ayon sa pinakahuling ulat ng Ekosistema Finales ng 2025 nakapagtala ang Israel ng $7.9 bilyong na pamumuhunan sa artificial intelligence sa loob lamang ng isang taon. Pakinggan mo ang impormasyong ito. Ang 47% ng lahat ng kapital na pumapasok sa teknolohiyang Israeli ay direktang napupunta sa mga kumpanyang gumagawa ng artificial intelligence. Ito ay nagpapakita kung gaano ito kahalaga, hindi lang sa buong mundo, kundi pati na rin sa Israel. Sa lahat ng may kinalaman sa artificial intelligence, na talaga namang binabago ang ating mundo. Habang abala ang Europa sa mga regulasyon na humahadlang sa pag-unlad, patuloy namang lumilikha ang Israel. Ang batas ng Artificial Intelligence ng European Union. Manual ito ng tagubilin para sa pagkaantala dulot ng burokrasya. Samantala sa Tel Aviv, ang pangangailangang umiiral ay nag-aalis ng burokrasya. Isipin natin ang mapa. Tingnan ninyo ang laki ng Pransya o ng Alemanya. Ngayon tingnan ninyo ang sa Israel. Ang maliit na bansang ito sa gitnang silangan ay nasa top 5 sa mundo sa pag-develop ng artificial intelligence kasabay ng Estados Unidos. At hayaan ninyong ipaliwanag ko kung paano nagagawa ito ng Israel. Dahil hindi ito tsamba. 75% ng mga empleyado sa high-tech sector ng Israel ay gumagamit ng totoong AI tools. Ng mga empleyado sa high-tech na teknolohiya ng Israel
ay gumagamit ng mga kasangkapan ng AI. Isa sa mga dahilan kung bakit ito ginagawa ay dahil sa hukbong sandatahan. Hindi tulad sa ibang mga bansa kung saan ang mga batang henyo ay pumupunta sa mga universidad para mag-aral ng teorya. Dito ay sa pilitang pumapasok ang mga lalaki at babae sa mga unit tulad ng 8,200 o sa programang Talpiot. Sa 19, hindi na sila gumagawa ng takdang aralin, kundi nagpo-program na ng algorithm para sa depensa kontra misil. Sa Israel, hindi lang basta isinasantabi ang buhay para maglingkod at magbantay sa bansa sa ilang taon ng serbisyo militar. Ang pagseserbisyo sa Israel ay itinuturing na halos parang isang universidad din, kung saan ang mga kabataan ay pumapasok para magpakadalubhasa sa iba't ibang larangan. Ayon sa pangangailangan ng Estado ng Israel, ito ang bumubuo ng tinatawag na algoritmikong soberanya. Nagpasya ang Israel na hindi umasa sa software ng iba para mabuhay. Ang mentalidad militar na ang pagkabigo ay hindi isang opsyon. Iyon din ang naililipat sa mga sibilyang kumpanya. Ngayon, lumipat tayo sa mas mahalagang bahagi, ang paggamit nito sa militar. Kung susuriin mo ang mga dokumento kung paano isinama ng mga puwersa ng depensa ng Israel ang AI sa kasalukuyang larangan ng labanan, siguradong magugulat ka. Dapat tayong maging malinaw. Hindi natin tinutukoy ang mga robot na kusang nagpapaputok, kundi ang pagproseso ng datos na mas mabilis kaysa sa kakayahan ng utak ng tao. May mga sistema tulad ng Abesora el Ebanghelyo na nagpoproseso ng napakalaking dami ng impormasyon. Kailangang tukuyin ang mga gusaling ginagamit ng mga kalabang mandirigma. Pero may isang partikular na pag-unlad na nagdulot ng maraming debate at nagpapakita ng teknikal na kakayahan sa pagkilala. Ang sistemang ito ay kilala bilang ang Where is Daddy? Saan si Papa? Alam ko, parang hindi seryoso ang pangalan para sa sistemang militar. Pero bahagi ito ng Israeli na kabalintunaan at madilim na humor ng mga sundalong Israeli. May mahalaga akong gustong sabihin sa iyo ngayon. 45% ng nanonood ng videos ko ay hindi nakasubscribe. Akala nila nakasubscribe na sila, pero hindi pa. Pakisuri kung nakasubscribe ka na. Kailangan mo lang pindutin ang button at pindutin mo rin ang icon ng kampanita para malaman mo kapag may bago akong upload na video. Sige, ayon sa mga ulat ng intelihensya, itong software na Where is Daddy ay dinisenyo para subaybayan ang mga partikular na individual. Minomonitor ng AI ang mga senyales ng mga pattern ng galaw at inaalerto ang mga operating system sa eksaktong sandali na pumasok ang target sa isang partikular na estruktura. Kadalasan ito ay ang kanilang bahay o tirahan. Ipinapakita nito ang antas ng tuloy-tuloy na pagmamanman at pagkilala sa mga pattern na wala pang ibang puwersang militar ang nakapagpakita sa ganitong saklaw. Tulad ng Israel, marami sa mga taong nababalita ay ipinapasa ko sa inyo. Marami ang nagtatanong, paano nagagawa ng Israel na malaman at makapasok ng malalim? Halimbawa, sa Gaza o mismong sa Syria. Well, hindi. Madalas ay tungkol ito sa mga espiya. Madalas talaga. Mga drone ang ginagamit na may mga high-tech na kamera. At dagdag pa ang AI technology na dala nila. Kaya nilang mag-track ng mga target mula sa taas. Hindi lang dahil kaya nilang makilala ang mukha mo, kundi dahil na-train sila gamit ang maraming impormasyon para makuha ang paraan ng paglakad, pagtayo, pananamit, paraan ng pagbati at iba pa at iba pa. Iba't ibang pattern na nagbibigay daan sa kanila para mas lalo pang tumalas at matukoy ang eksaktong lokasyon ng maraming tao na nasa listahan bilang mga potensyal na kalaban ng Estado ng Israel. At hindi lang yan ang lahat. May advanced na visual recognition sa mga checkpoint at hangganan gamit ang high-fidelity AI cameras na kayang matukoy ang kahina-hinalang kilos at nakatagong armas sa pamamagitan ng micro-gestures at thermal anomalies sa real time. Bago pa man mapansin ng isang sundalong tao ang panganib. Dagdag pa rito ang robotics, ang paggamit ng mga unit gaya ng mga robot na aso, na Vision 6 at mga hybrid na drone na roster. Binabago nila ang lahat ng ginagawa ng hukbong sandatahan ng Israel sa larangan. Halimbawa, kapag pinag-uusapan natin ang mga kilalang lagusan sa Gaza, ang kilalang metro ng Gaza, kung iniisip mo pa rin na may mga sundalong gumagapang sa mga piitan, sa mga tubo at sa kaguluhan na naiwan doon sa Gaza na inilalantad ang kanilang mga daanan, nagkakamali ka. Ang teknolohiya ang bahala dito. Ang mga robot ang gumagawa nito.
At hindi ito mga laruan, mga plataporma ito na pumapasok sa mga lagusan ng Gaza bago pa man ang kahit sinong sundalo. Gumagawa sila ng 3 mapa ng lugar, natutukoy ang mga patibong at nagpapadala ng audio at video ng real-time. Pinapalitan ng teknolohiya ang pagkalantad ng tao sa mga pinakamapanganib na lugar, kaya mas nagiging epektibo ng husto ang mga resulta. Hindi lang pag-iwas sa misil ang kaligtasan ng Israel, kundi pati pamamahala ng yaman sa masikip na disyerto. Kaya mahalaga ang mabilisang paggamit ng datos, pati ang utak. Nalaman ko na nabawasan ng 47% ng lungsod ng Jerusalem ang oras ng trapiko. Paano nila nagawa yon? Hindi ito dahil sa pagdagdag ng kalsada, dahil wala ng espasyo. Simple lang, ginamit nila ang teknolohiya ng artificial intelligence sa mga traffic light at sa sistema ng light rail para mahulaan ang daloy ng trapiko bago pa mangyari ang pagsisikip. Paano hinahawakan ng Tel Aviv ang isyu ng tubig? Kakatapos lang nilang mag-install ng 250,000 smart meter at may 100% na rate ng pagpapatupad. Isang artificial intelligence ang nakakakita kung may tagas ng tubig sa ilalim ng lupa na tubo sa totoong oras. Sa isang rehiyon kung saan mas mahalaga pa ang tubig kaysa sa ginto. Sinisiguro ng artificial intelligence na walang masasayang na tubig. Ganoon din ang pagsisikap na maipatupad ang artificial intelligence sa irigasyon ng Israel. Teknolohiyang matagal nang gamit at nagpayabong sa disyerto. Nagbigay daan ito para makapagtanim ang Israel sa disyerto. Isang disyertong tuyo sa loob ng 2,000 taon. Sa 77 taon, walang mabuting naidulot ang disyerto ng Negev. Iba't ibang bahagi ng Israel ay hindi lang namulaklak, kundi napagtataniman din ng samut-saring prutas at pagkain. Ang sistema ng patubig na ngayon ay moderno na ay isinama na rin. Artipisyal na intelihensya na nagpapahintulot na kontrolin ang dami ng tubig sa isang lugar. Pinapahintulutan nitong sukatin sa totoong oras ang halumigmig, dami ng araw at dami ng hangin. At dahil dito, na-optimize, literal, ang bawat patak ng tubig na ibinibigay sa lupa. Tinatawag itong pagpapabulaklak ng disyerto sa pamamagitan ng kodigo. Pero magiging mali at hindi makatarungan na isipin na ang lahat ng kakayahang ito sa pagkalkula ay para lang sa pagiging episyente at sa tunggalian. Ang parehong teknolohiya na tumutukoy ng banta sa hangganan ay siyang nagliligtas ng mga buhay sa mga ospital ng Tel Aviv at Jerusalem. Ngayon, nais kong magbigay ng konkretong halimbawa. Tingnan ninyo ang ginagawa ng Israeli company na iDoc. Ang artificial intelligence na dinisenyo nila ay sumusuri ng mga brain scan mula sa computed tomography scan sa totoong oras. Kung sakaling dumating ka sa ospital na may simula ng stroke, aalertuhin ng artificial intelligence ang radiologist bago pa man mabuksan ng doktor ang file. Binabawasan nito ang oras ng paggamot mula oras hanggang minuto at sa stroke, gaya ng alam ng marami. Napakahalaga ng oras. Ang oras ay buhay. May isa pa tayong kaso ng Orcam, itinatag ng parehong mga henyo sa likod ng teknolohiya ng autonomous na pagmamaneho. Lumikha sila ng isang maliit na aparato na inilalagay sa salamin ng mga taong bulag o may limitadong paningin. Ang artificial intelligence literal na binabasa ang mundo para sa kanila. Binubulungan sila nito sa tainga. Ano ang sinasabi ng menu? Ano ang nakasulat sa pera? Magkano ang barya na hawak nila sa kamay? O sino ang nakatayo sa harap nila? Ito rin ang ginagawa ng Israel ngayon. Hindi lang ito depensa tulad ng halimbawa na ito, ang paggamit ng computer vision para maibalik ang dignidad at autonomiya sa mga tao. Sa seguridad, ilang araw na lang bago opisyal na i-deploy ang Iron Beam na magiging available na sa Disyembre 30, 2025. Binabago nito ang ekonomiya ng gitnang silangan. Ngayon, tuwing may murang rocket na paputok sa Israel, kailangang gumamit ng interceptor ang sistema ng depensa na nagkakahalaga ng $50,000. Malinaw na ito'y digmaan ng ekonomikong pagkapagod. Ang Iron Beam ay isang high-powered na laser na ginagabayan ng artificial intelligence. Gumagalaw talaga ito mag-isa. Bawat putok ay nagkakahalaga ng $3,4. Kuryente ang ginagamit kaya habang may kuryente, may bala ka. Isa itong pagbabago ng pananaw na wala pang kahit anong bansang Europeo ang may ganitong operasyon sa antas na meron ang Israel. Tanging sila lang. Mayroong katulad na sistema na nakadeploy sa Reino Unido
pero hindi pa ito formal na gumagana gaya ng mangyayari sa ika-30 ng Disyembre. Israel. Ang pagbasa sa geopolitika ay malinaw. Nahahati ang mundo sa mga lumilikha ng teknolohiya at sa mga kumukonsumo nito. Si Israel, sa kanyang 77 taon, ay nagpasya na ang artificial intelligence ay magiging isa sa pinakamahalagang hindi likas na yaman. Isipin mo na kalahati ng lahat ng puhunan na inilalagay ng Israel taon-taon sa lahat ng sektor ay ibinubuhos o inilalaan nila sa pag-unlad ng artificial intelligence. Ang pangangailangan ang naging ina ng mabilis na imbensyong ito at gusto kong tapusin sa isang paradoha na kitang-kita mula rito. Tandaan ninyo na madalas, ang mga bansang hayagang kumokondena sa Israel sa mga international na forum ay sila ring tahimik silang pumipila para bumili ng teknolohiya ng depensa, mga sistemang medikal at cybersecurity ng Israel. Dahil sa huli, ang retorika ay politika, pero ang seguridad ay isang pangangailangan. Gusto kong mag-iwan kayo ng opinyon sa ibaba tungkol sa paradox na ito. Bakit ninyo sa tingin ay kinokondena ng mundo ang Israel? Kinokondena sila ng publiko sa pagtatanggol sa sarili, pero pribado, bumibili rin ng depensa nilang teknolohiya. Tunay ba itong moralidad o sadyang hindi lang nila matanggap na nalalampasan sila ng isang maliit na bansa? Gusto kong basahin ang mga komento ninyo. Sige, sa huli, hindi maaalala ng kasaysayan ang mga nagkaroon ng pinakamaraming lupa o langis, kundi ang mga nakaunawa na sa ika-21 siglo, ang tunay na hangganan ng isang bansa ay wala na sa mapa, kundi nasa kakayahan nitong unawain at iproseso ang realidad bago pa ang iba. Ang Europa ay nagreregula ng nakaraan. Si Israel, dahil sa pangangailangan, ay napipilitang likhain ang hinaharap upang hindi mabura ang mapa sa ilalim ng kanilang mga paa. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-activate ang kampanita. Kita-kits tayo!